pumanaw na ang kilalang showbiz columnist at talent manager na si Lulit Solis ayon sa social media post ng dating aktor na si Nino Mulak ngayong July 4. Isa si Solis sa mga ligi ng industriya ng aliwan sa Pilipinas na naging matapang na tinig sa likod ng mga kontrobersya at kaganapan sa showbiz sa loob ng mahigit 5 dekada. Naging aktibo si Solis sa kanyang Instagram account nitong nakaraang taon, lalo na magsimula siyang dumanas ng seryosong karamdaman. Kumakalan lang ay inamin niyang nakaramdam siya ng matinding panghina dahilan upang siya ay madala sa ospital. Ilang buwan bago ang kanyang pagpanaw, ibinahagi niya sa isang post na siya ay sumasailalim sa regular na dialysis at nagpahayag ng tahimik na kanilingan na kung dumating man ang kanyang oras, sana'y maganap ito sa mapayapa at mahinahong paraan. Bilang isang respetadong entertainment columnist, si Lulit Solis ang naging bahagi ng mga tanyag na palabas tulad ng Star Talk, Celebrity TV at TweetBiz Insiders. Nakilala rin siya bilang talent manager ng masikat na artista gaya ni Gabi Concepcion, Rafa Gutierrez at Tonton Gutierrez. Hindi man lingid sa publiko ang kanyang pagkakasangkot sa controversial na Manila Film Festival scam noong 1994 na natili siyang matatag at naging matapang sa paghaharap sa mga issue. Isang katangian, humubog sa kanyang personalidad bilang tagapagbalita sa larangan ng aliwan. Sa kanyang pagpanaw, isang makulay at matapang nagto ng showbiz na journalism ang nagsara. Mananatili sa alala ng marami ang kanyang walang kinatatakutang panulat, mga matitinding opinyon at ang kanyang tunay na pagmamahal sa mundo ng showbiz. Samantala, ilang oras matapos ang post ni Nino Mulak, nagpaabot din ng pakikipagdalamati ang dating naging alaga ni Lulit sa showbiz na si Julo Revilla. Si Lulit Solis ay isang kilalang personalidad sa industriya ng showbiz sa Pilipinas. Ipinanganak noong May 20, 1947 sa Sampaloc, Manila at sinimulan niya ang kanyang karera bilang isang manunulat ng balitang aliwan at kalaunan ay naging talent manager at host ng mga talk show sa telebisyon, daan para magbigay sa kanya ng maraming biyaya na kanya naman itong iningatan ng halos 5 dekada. Lingid sa kalaman ng mga nakararami, walang ibang hilig ang namayapang showbiz columnist at manager kundi ang kanyang mga ginagawa sa showbiz at magdisenyo ng kanyang mga kinaligan na paghahalaman. Matipid din at magaling humawak ng pera ang nasabing controversial na talent manager at ito ang nagbigay ng idea sa kanya noon para mag-invest sa mamimili ng mga malalaking bahay na may espasyo sa paghahardin at napili nito ang mga lugar sa Fairview, Pampanga at sa Sampaloc kung saan komportable ito sa kanyang mga ginagawa. Lahat nito ay sa estado ng mga mansyon sa Pampanga kung saan dito unang nagsimulang magkapamilya si Solis at sa Fairview naman dahil sa malapit ito sa mga mapagkukunan ng kanyang mga paboritong mga halaman at sa Sampaloc kung saan ito lumaki na kanya namang pinalawak para bibigyan ang kanyang mga hilig. Nakapundar din ito ng mga mamahaling sasakyan sa Amerika kung saan personal niya itong iniregalo sa kanyang 2 anak na niniraraan na doon bilang mga US citizens na kanya namang ibinida dahil ni minsan sa kanyang buhay ay pinangarap niyang mabigyan ng mga material na bagay ang kanyang mahal sa buhay na hindi niya naranasan noon sa kanyang pamilya. Bukod sa mga mansyon at iba pang mga ari-arian, meron din itong naipundar ng mga shares sa iba't ibang mamalalaking showbiz producers sa bansa kung saan patuloy itong nakakatanggap ng mga shares of stocks kahit hindi na siya aktibo sa showbiz industry. Sa kanyang regular na artikulo sa Payagang Pilipino Star ngayon noong taong 2023 na sa kabila ng kanyang kalagayan at pakikipaglaban sa chronic kidney disease, sinabi nito na ang lahat ng mga maiiwang ari-arian hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa Amerika ay mapupunta sa kanyang 2 anak na sina Nessie at Sloopy kasama ang kanyang nag-iisang apo na si Kenzie na ngayon nakabase na sa Amerika. Hindi man inilahad ni Lulit Solis ang halaga ng kanyang mga natitirang kayamanan pero sinisiguro nito na sapat ito para suportahan ang kanyang mga maiiwanan. Pero lingid sa kalaman ng mga nakararami, may magandang buhay na rin ang kanyang mga anak sa Amerika at may kanya-kanya na rin itong mga negosyo roon. Kaya karagdagan na lamang sa mga yaman nito ang mga maiiwanan sa kanyang 2 anak. Dagdag pa ni Lulit Solis na sa kasalukuyan ay hinimay-himay pa nito ang kanyang last will and testament dahil na rin sa kagustuhan nitong ibahagi ang ilan sa kanyang makita sa kanyang minamahal at matagal nang sinusuportahan na organisasyon, ang Kanlungan ni Maria.